Tayo ba yung pag wala ang amo, iniiwan ang trabaho? Ang ibang namamasukan tuwang-tuwa kapag wala ang kanilang amo na tila ito ang asungot sa kanilang paligid. Ito ang tinik sa lalamunan, istorbo, pampasikip ng kanilang mundo, pangabala, pangasar, at parinira ng kanilang araw. Pero ito ang lagi nating ipaalala sa ating sarili, sila ang employer natin. Bago tayo kumita, sila muna ang gumastos. Nagbayad sila ng agency fees, kasama na roon yung ticket at visa bukod pa sa mga requirements na pinroseso nila upang mahire tayo bilang empleyado. Sa makatwid, sila ang nagbigay ng oportunidad na magkaroon tayo ng trabaho na malaki ang posibilidad na mabigyan din natin ng maganda at marangal na buhay ang ating pamilya. Sa madaling salita, mahango tayo sa kahirapan. Bukod pa doon, mapag-aral ang ating mga anak o kapatid. Ganyan naman talaga tayo mga Pinoy na mapagmalsakit sa mga kamag-anak. Kaya yun nga, bukod pa doon, mapag-aral ang ating mga anak o mga kapatid, magkaroon ng bahay at lupa, at malay natin magkaroon pa tayo ng sariling negosyo o investment. Kaya kahit masakit mang tanggapin na ang trato sa atin ay slaves o alipin, ay nilulunok na lang natin yon. Ang pangunahing layunin natin ay kumita. At automatic kung naisip natin na kapag ang pinag-uusapan ay slaves o alipin, ang unang pumapasok sa isip natin ay katulong, katiwala, driver o kasambahay, bagkus nakapaloob pala rito ang lahat ng OFW na tulad ko, tulad natin, regardless ko ang anumang estado o posisyong meron ka sa ibang kumpanya, sa embassies o sa ospital. Gayunpaman, OFW man o hindi, maaari tayong tawaging slaves kapag tayo ay namamasukan at tumatanggap ng karampatang bayad na tinatawag nating salary, kita o sahod. Agreement tayo o hindi, tayo mga OFW ay maaari tayong tawaging slaves o alipin kapag tayo ay namamasukan at tumatanggap ng karampatang bayad na tinatawag nating salary, kita o sahod. Politically correct employees o empleyado ang pinaka-common, legal, and acceptable o angkop na salita nito. At huwag natin ikasama ng loob o ikagalit sakaling marinig man natin ito, lalo na sa Middle East. Sa ngayon marahil dahil aware na ang mga tao sa konotasyon ng salitang ito, kaya hindi na natin ito halos naririnig dahil nga naman masakit pakinggan sa tenga. Kaya nga may politically correct na tayong nababasa at nalalaman para balansihin at iakma ang ibig sabihin nito, na ang iba naman ay napipiko, na-offend na kadalasan ang isip agad natin ay diskriminasyon. Ay, kumusta naman ang pakikitungo natin sa ating amo? May pagkakataon bang mas mataas na ang boses natin kaysa sa boss natin? Siguro, minsan-minsan lang, lalo na kung sagad na ang ating pasensya. Yung umaabot na sa sukdulan na pakawari mo'y ayaw mo na, suko ko na at resignation na lang ang kasagutan. Pues kabayan, hindi ka nag-iisa dahil danas ko yan. Sa loob ba naman ng 22 years bilang OFW, parang routine na lang ito para sa akin. Pero na-realize ko na parte pala ito ng ating trabaho. Walang madaling trabaho na maski sikyo, kahit sabihin natin paupo-upo lang, patayo-tayo, pabukas-bukas ng pinto, pero hirap din sila sa kanilang trabaho. Kaya resign din ang kasagutan nila. Nag-i-stay na lang sila dahil sa mga gastusin tulad natin. Naranasan ko ang palaban na ako sa aking amo na halos dumagundo na ang boses ko kaya sa kanya, na parabang siya na ang nahiyang mag-utos sa akin kinalaunan. Naranasan ko ang palaban na ako sa aking amo na halos dumagundon na boses ko kaya sa kanya, na parabang siya na ang nahiyang mag-utos sa akin. Kaya lang, na-realize ko namang mali akong magdabog at magtaas pa ng boses. Kung i-terminate ako, dami ko pa namang tinutulungan at pinagkakagastusan. Wala akong laban kung magpapatuloy ako sa ganitong pag-uugali sa trabaho. Baka wala pa akong makuhang benepisyo. Yun pa naman ang kadalasang inaasahan ng mga OFW, lalo na sa Middle East. Yung separation pay kung tawagin sa Pilipinas. Naisip ko kung itutuloy ko pagiging palaban, palareklamo at palasagot ko, baka tuluyan akong paiksitin ng amo ko na minsan nagbibingi-bingihan pa ako sa mga utos. Kaya naisip ko, mag-day off muna ako para makapag-isip-isip ako. Entitled naman tayong mag-request ng off. Tamang-tama naman nung mag-off ako, may nag-invite sa akin na mag-Bible study na parang dati ang laki ng allergies ko dyan. At yun nga, na-invite akong mag-Bible study na dati may allergy ko dyan at ini-Indian ko pa yung mga Bible study na yan. Pero noong time na yun, ewan ko ba't napasama ako at ang tema ay patungkol sa trabaho. Kaya akma-akma sa sitwasyon ko, medyo may kalaliman na yung aral pero
madali namang intindihin yung mensahe na kailangan pala sumunod tayo sa mga inuutos ng ating amo. Siyempre, ang susundin mo ay yung kontratang nakapaloob na pinirmahan mong trabaho, di kasama ang masamasahay na yan o hilot-hilot, wala yan sa kontrata. Doon ko natuklasan na ang pagtalima pala natin ay sa Diyos tayo sumusunod na maging matapat tayo sa paglilingkod sa ating earthly master. Natandaan ko doon yung John 15:20 NIV. Sabi, "Remember what I told you, a servant is not greater than his master." Naalala ko rin yung sa Efeso 6:6-7 nang sabi ay, "Gawin ninyo yan, may nakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao." Oo nga naman, kumalma ang pakiramdam ko noon at parang na-inspired pa ako magpatuloy sa pagtatrabaho. Na-realize ko na hindi pala pwedeng dalhin dito sa abroad yung kinaugalian natin sa bahay na tipong nakikipag-argumento muna sa nanay, tatay o sa mga nakakatanda bago sumunod. Kadalasan, narinig natin itong kasabayang ito. Obey first before you complain. Isa ito sa 5 points ng pagdidisiplina sa mga militar. At dagdag pa ng nagtuturo ng Bible study sa amin noon sa Philippians 2:14, do everything without complaining and arguing. Oo nga naman. Na-realize ko na kapag lalo tayong nakikipagpalitan ng salita, lalong bumibigat ang ating kaloobang sumunod. At yun nga, yung nakikipagtalo ka pa, nakikipagdiskusyon, kinalaunan, susunod ka rin pala. Di parang walang silbi yung pakikipag-argumento natin dahil susunod din naman pala tayo. Kaya tama naman pala, do everything without complaining and arguing. Hindi ako madaling hawakan bilang trabahador, empleyado o OFW. Pasaway ako, sakit sa ulo kaya naipapahama ko ang supervisor at manager ko sa may-ari ng kumpanya. Until I realized na mali pala ako. Kaya ito ang kabutihan ng may nagpapayo sa iyo na godly o yung nakakakilala sa Diyos dahil hindi ka ililigaw nito bagkus itutuwid ka pa. Ang payo sa akin ng pastor ko, pigilan ko daw muna sumagot, magsalita pag galit ako. Pinaalala sa akin na nasa Saudi ako, wala ako sa Pilipinas. Dahil ang pagsagot-sagot ko daw sa mga nakakataas sa akin ay tanda yun ng disrespect sa kanila. Ito naman ang kagandahan ng masunurin ka sa nagpapayo sa iyo. Ikaw pala ang unang nagbibinipisyo. Yun nga, sumusunod na ako without murmuring, without complaining. Napansin ko, gumagaan ang pakiramdam ko na parang ang laki-laki ng accomplish ko na kapag sumusunod ako sa mga utos ng amo ko. Nagiging masaya na ako sa trabaho. Kaya yung 2 years na yon na kontrata ko, umabot ng 20 years. Biro mo yun, pag naging active ka pala sa trabaho, yun, nagkakaroon ka pala ng malasakit sa kumpanyang pinapasukan mo. Tapos, eto na yung pinakasurpresa na di ko inaasahang mangyayari sa tanang buhay ko. Ang oferan ako ng kumpanya namin ng isang mahalagang posisyon.